Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia at sa buong Pilipinas, 6:05 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo. Narito na ang mga ACS Balita. ACS Balita. Bagong bukas na Cavitex C5 segment, may libreng toll sa buwan ng Abril. Online reservation inilunsad ng PPA. Mga kumpanya ng bus na may taas pasahe ngayong Holy Week, binalaan ng Department of Transportation. Malacanang tiniyak na mananaig ang pambansang interes kung matutuloy ang oil exploration ng Pilipinas sa China. Ilang mga lansangan sa lungsod ng Maynila isasara sa Biyernes Santo para sa prosesyon ng Jesus Nazareno. At babaeng rebel fighter ng NPA na aresto matapos ang bakbakan sa Occidental Mindoro, dating estudyante. ACS Balita. Yan ang headlines sa ating mga ACS Balita ngayong Holy Tuesday, Martes Santo para sa mga kababayan nating Katoliko. At 31 sa buwan ng Marso taong 2026, kami ang inyong makakasama. Sa ngalan ni Jerry Baha, ito po si Tia Nolasco. Sana naman ni Katunying Anthony Taberna, ako po si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Simulan natin ang balitaan sa mabuting balita. Good news! Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na libre ang pagdaan sa bagong Cavitex C5 segment sa buong buwan ng Abril. Kasunod dito ng pagbubukas ng 2 kilometrong 6-lane toll road na Cavitex C5 Expressway Segment 3B na nagdurugtong sa Merville, Parañaque hanggang sa C5 Road sa lungsod ng Taguig. Ayon kay PBBM, mula sa dating 1.5 oras ay magiging 15 minuto na lamang ang travel time sa pagitan ng Taguig at Parañaque sa tulong ng bagong Cavitex C5 segment. Bukod dito, magsisilbi rin itong alternatibong ruta sa XLEX at Skyway. At napakalaking bagay yan dahil sa malaking saving sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe. ACS Good News. Samantala, inilunsad ng Philippine Ports Authority o PPA ang pilot testing ng online reservation assistance system sa ilang pantalan sa bansa ngayong Semana Santa.
Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ito'y para mabawasan ang mahabang pila at masiguro ang slot ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Sa ilalim ng oras o itong ang online reservation assistance system, makakapag-book ng biyahe sa pamamagitan lamang ng 3 hakbang, i-scan ang QR code, piliin ang schedule ng biyahe at magpa-reserve. Samantala, nilinaw naman ng PPA na hindi kasama sa naturang system ang online payment dahil ito'y reservation pa lamang at sa pantalan na magbabayad ng tiket. Git ni Santiago, ang pilot testing ay isasagawa hanggang April 8 at posibleng palawakin sa lahat ng pantalan sa bansa. Simula na po yung pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga pantalan para po pauwi sa kanilang probinsya. At mabanggit ko lang po, Katonying, para din po matulungan yung mga kababayan natin sa kanilang pagbabiyahe. Tayo po ay nag-pilot test nung tinatawag po nating online reservation assistance system o ORAS. Sa mga pantalan po natin dyan po sa Batangas at sa Lucena at sa mga probinsya po kung saan po pinupuntahan ng mga kababayan natin na lumalayag po mula Batangas at Lucena. Si PPA General Manager Jay Santiago. ACS Balita. 6:11 ng ating oras, nagbabalam Department of Transportation laban sa mga kumpanya ng bus na nagpatupad ng hindi otorisadong pagtaas ng pasahe kasunod ng mga report ng overcharging sa ilang terminal. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kasalukuyan ng bine-verify ng otoridad ang mga report na may ilang operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange halimbawa ang nagtaas ng singil sa pasahe ng walang pahintulot mula sa pamahalaan. Babala ni Lopez, i-issuehan ng show cause order at posibleng pagbultahin o masuspinde itong mga prangkisa ng sinamang bus company na magtataas ng pamasahe ng walang pahintulot. Ang nasabing babala ay kasunod ng naunang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin ang planong fare hike para sa mga public utility vehicles na dapat sana'y magkakabisa noong March 19. Layunin ng suspensyong maprotektahan ng mga commuter mula sa dagdag gastusin sa gitna ng pabago-bagong presyo ng mga bilihin. ACS Balita. Tiniyak ng Malacanang na walang ipamimigay at walang mawawalang pambansang interes sakaling magkaroon ng oil exploration ng Pilipinas sa China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung may mga gagawin pang pag-uusap hinggil dito ay mananatiling sincere at maingat ang bansa para sa interes ng bayan at ng bawat Pilipino. Matatanda ang nagsagawa ng back-to-back meetings ang Pilipinas at China para sa 24th Foreign Ministry Consultation at 11th meeting of the Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa Guangzhou City, Fujian Province. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na may progreso na ang Pilipinas at China sa pagtalakay sa mga praktikal na hakbang na makatutulong sa parehong bansa. Kabilang dito ang mga inisyal na dialogo tungkol sa potensyal na oil and gas cooperation at iba pang mga kolaborasyon. ACS Balita. Pansamantala namang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila sa darating na Biyernes Santo para bigyang daan ang prosesyon ng Jesus Poong Nazareno. Sa anunsyo ng Manila Police District, ipatutupad itong rerouting scheme. Mula alas 7 ng gabi sa 2 ng Abril, magsisimula ang prosesyon at magtatapos sa Plaza Miranda. Dadaan ang imahe ng Jesus Nazareno sa Villalobos, Carlos Palanca, Quezon Boulevard, Arlegui, Legarda, Hidalgo at Bilibid Viejo bago bumalik sa simbahan ng Quiapo. Pinapayuhan naman ng mga deboto at motorista na planuin ng maigi at maaga ang kanilang biyahe upang hindi maabala. ACS Balita. Isa umanong dating estudyante ng De La Salle College of St. Benilde ang babaeng rebel fighter ng New People's Army o NPA na nasa kote ng militar matapos ang engkwentro sa Occidental Mindoro. Sa engkwentrong naganap sa barangay Monteclaro, isang sundalo ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan sa hanay ng kasundaluhan. Kinilala ang nasawing sundalo na si First Lieutenant Dean Oyando mula 68 Infantry Battalion ng 203rd
3rd Infantry Brigade ng Philippine Army, habang sugatan naman sina Corporal Ramshe Perez at Corporal John Ryan Dang. Tumagal din ng 20 minuto ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at 15 miyembro ng kilusang larangang gerilya ng NPA sa San Jose Occidental, Mindoro noong linggo ng palaspas na natapat sa 57th founding anniversary ng NPA. Kinumpirma ni Brigadier General Melencio Ragudo, commander ng 203rd Infantry Brigade, ang naarasong 20 anyos na babaeng rebel fighter ay dating ang estudyante ng De La Salle College of St. Benilde sa Maynila na nahulihan ng M16 na baril matapos ang engkwentro. ACS Balita. Aminado ang Department of Transportation na kulang ang mga pampasaherong barko, maging barko ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, bago pa man magkaroon ng krisis sa langis, kulang na talaga itong mga pampasaherong barko sa bansa, kaya inaasahan na nilang mababawasan pa ito dahil sunod-sunod itong oil price increase. Kaugnay nito, naglabas na ng relaxation order ang Maritime Industry Authority o Marina upang luwagan ang scheduling ng mga babiyahe para mapuno at masulit ang mga ito. Giit ni Lopez, handa rin ang Philippine Coast Guard na mag-deploy ng kanilang mga barko sa mga pangunahing pantalan upang magamit sakaling may mas stranded na mga mananakay. Kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon at sabi natin maglagay tayo ng mga barko ng Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Upang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakahanda parati ang ating gobyerno. Ang tinig ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. ACS Balita. Hinikayat naman ni Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX spokesperson Jason Salvador ang mga biyahero na maagang magpabook ng kanilang biyahe. Ayon kay Salvador, may ilang bus operator ang nagbawas ng kanilang mga biyahe dahil sa taas ng presyo ng krudo. Ngunit nangako naman ang mga ito na magdadagdag sila ng unit sakaling kailanganin ngayong Semana Santa. Gayunman, nilinaw ni Salvador na lalarga lamang ang mga karagdagang bus unit kung matitiyak ng bus operator na mapupuno ito para maiwasan ang pagkalugi. Kaugnay nito, pinayuhan ni Salvador ang mga nagbabalak umuwi sa kanilang probinsya ngayong Holy Week gaya ni Ara na mag-book agad sa mas maagang panahon para maiwasan ang paghihintay ng matagal sa pila. Ayun pala yun. Yun naman sa mga partner operators natin ang nagbabawas ng kanilang mga biyahe. Sa kadahilan ng nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang operations. So, natin, nakipagpulong tayo sa kanila, nangako naman po sila na magdi-deploy sila ng kanilang mga units dito as much as may pasahero po. No? Ang magiging epekto lang, ang gusto lang nila mangyari is that bago nila i-deploy yung kanilang mga additional units, siguraduhin fully booked na po ito, meaning occupied po lahat ng seats nila. Ang magiging epekto na po nito sa ating mga mananakay, magkakaroon lang po ng karagdagang waiting time at pagpila. Kaya kung maaari sana, mag-book sila maaga, bumili sila na maaga upang sa ganun, maaga rin ma-deploy yung ating mga bus at di na sila maghintay na matagal. Si BITX spokesperson Jason Salvador. ACS Balita. Alas 6:18 ng umaga. Kapuluan ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Flash Report. Flash Report! Iganda natin itong nagmamadaling balita. Mayroon daw nasawi sa isang aksidente dyan sa kalsada sa lungsod ng Maynila. RH29 Boy Gonzales. Boy. At yan, Tina, nakabulagtat, tinagpanan ng kumot itong biktima na sakay ng isang motorsiklo nang ma-involve sa isang aksidente dito sa kaba ng Wanluna sa Tondo. Sakop pa rin to ng Maynila. Ito yung malapit sa boundary ng Maypaho, Caloocan City. At si Kagawad
Danny Cabildo, Kagawad, left tayo sa DCRS po. Paano nangyari itong aksidente ito? Ano ko po, wala po akong idea. Pero lang po sa akin. Opo. Taga saan po yung Sabi po nila, dyan po yung kamag-anak, taga barangay 32 daw po sa Caloocan. Opo. Tapos isa yung nagmamaneho ng motor. Sabi po natin, point driver. Tapos yung angkas niya, yun ang residente namin na itinakbo ngayon sa ospital. Angkas siya. May angkas po siya na. Pero may nakapagdaan pa siya. Ang kwento rin po ng mga tiga rito, naabutan ko, wala pa lang pa doon sa dulo, nagkaroon na ng gewang. Tapos sumalpak po dito sa isang motor na nakatalubong niya. Opo, yun. Tapos, andito na rin, salamat ka, Kagawad at Danny Cabildo ng barangay 35 po. 35. Taga-Caloocan. Empleyado daw yan? Yung Sabi po, empleyado daw po ng City Hall ng Caloocan. Okay. At andito na rin yung mga tao ng Manila Traffic and Manila District Traffic Unit ng mga Police Manila. Dahil sakop pa rin ito ng lungsod ng Manila na mangyari yung aksidente. At may ikaw ang nakasag, ikaw ang kaanuhan niya. Siya kagaling noon kanina. Diretso, papaway ka na Caloocan. Tapos, sinumbok ako sa likod. Sa bandang likuran mo. Hindi naman nabdapit ba yung batag mo? Yung kahit na, ayan. Yung kinukuha na yung pinaka lisensya at ng itong driver, isang grab rider na sumagi daw yung kanyang motor dito sa isang motorcycle rider na empleyado umano ng Caloocan City. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, boy. Ingat o sa kalsada. Yan nga sinasabi natin, partner eh. Itong Semana Santa. Kapag panahon yan ng travel palabas ng Metro Manila. Kaya lang ay kung dito pa lamang din sa NCR ay ganito na, may mga road crash incident na. Sana ay mapababa ng yan ng ating mga kababayan yung ganyang klase ng magdoble ingat po tayo. Pangyayari. May mga kahit sa mga probinsya, partner, nakikita na ako na mga minor din naman na aksidente victim nitong vehicular accidents. Wag na sana tumaas pa hanggang sa pagtatapos ng Holy Week, at least bakasyon para sa ilan nating mga kababayan. 624, pinaimbestigahan na ng Department of Transportation itong mga kumpanya ng bus na nagtaas ng singil sa pasahe. Kasunod yan ng mga natanggap na reklamo ng kagawaran na may ilang mga kumpanya ang nagpatupad ng fare increase ngayong Semana Santa. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, walang bus company ang pinahintulutang maningil ng pasahe na mas mataas kaysa aprobadong fare rates. Karay pa lamang daw, apela ni Lopez sa publiko agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ng anumang mga report patungkol sa mga fare increase na walang pahintulot mula sa LTFRB. Imbestigahan sila, kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit doon sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Si Secretary Banoy Lopez. ACS Balita. Naka-heightened alert na ang lahat ng 42 regional airports na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa Semana Santa. Ayon sa CAAP, tinatayang aabot sa 550,000 ang pasahero sa naturang mapaliparan ngayong Holy Week, mas mataas kaysa sa naitalang bilang ng mga pasahero noong nakalipas na taon. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan na ni CAAP Director General Raul Del Rosario ang lahat ng airport at area manager na magpatupad ng heightened operational readiness measures sa harap ng inaasahang pagbuhos ng mga pasahero. Kabilang dito ang pag-deploy ng karagdagang mga tauhan, pagpapaigting sa security protocols at patuloy na monitoring sa passenger flow. Mananatili namang naka-heightened alert ang mga paliparan sa ilalim ng CAAP hanggang sa Linggo, April 5.
ACS Balita. Mahigit na sa 129,000 pasahero ang nakinabang sa libreng sakay ng lungsod ng Maynila hanggang kahapon. Huling arangkadang 5 araw na libreng sakay ng Capital City ngayong March 31 at ipagpapatuloy sa April 6 hanggang sa 8 ng Abril. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 3,000 piso kada araw ang bawat jeep. 1,000 para sa tsuper, 1,000 para sa operator at 1K para sa krudo. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at matiyak ang maayos sa daloy ng biyahe sa mga rutang may mataas na bilang ng mga mananakay. ACS Balita. Samantala, pinuri ng Malacanang ang libreng sakay program na inilunsad nga po ng pamahalaang lokal ng Maynila sa harap ng nararanasang oil crisis sa bansa. Sa ilalim ng programa, nag-deploy ang LGU ng higit 1,440 jeep para mag-alok ng libreng sakay sa mga commuter, bagay na tinawag ng palasyo ng magandang modelo ng damayan sa gitna ng krisis. Una itong ibinida ni Mayor Isko Moreno nitong March 27 sa layuning magarantiya na may kikitain araw-araw ang mga driver at operator habang nagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero. Batay sa pagtaya ng mga opisyal ng lungsod, nasa 100,000 mga pasahero ang nagbenepisyo nga sa nasabing inisyatiba kahapon at magtatagal nga yan ng 5 araw. ACS Balita. Hindi lang ho yan magandang modelo ng damayan, partner. Yan ho magandang modelo ng pamamahala. Yun. Diretsuhin nyo na ho. Kung kaya naman ho ng Good isang governance. LGU, kahit sino pa yan, di ba? Kung kaya ng LGU, bakit hindi makahugot ng ganong klaseng diskarte, partner? Yung iba, di ba? Tsaka kahit national government na. Ang lagay ba, puri na lang kayo ng puri. Gayahin yung magandang halimbawa. Puri diba? gusto, ayaw. Ayaw implementasyon. Gaya, ayaw. ACS Balita. 256,000 o mahigit pang public utility vehicles o drivers ng mga pampublikong sakyan sa Metro Manila ang nabigyan na ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Sa datos ng DSWD Central Office, kabuang 256,040 tricycle, TNVS, jeepney, delivery riders at motorcycle taxi drivers ang nabigyan na mula sa 1.28 billion pesos na pondo sa nasabing cash assistance program. Samantala, higit naman sa 170,000 unlisted drivers ang sumasailalim ngayon sa validation upang masigurong may sasama pa sila sa isasagawang special payout ng ahensya pagtapos ng Semana Santa. ACS Balita. Pinaghahandaan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ikalawang round ng cash relief assistance para sa mga tsuper, bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kailangang maging maaga ang kanilang preparasyon dahil sa epekto ng pangdaigdigang krisis sa lokal na ekonomiya. Bagaman wala pang konkretong petsa para sa ikalawang payout, tiniyak ng kalihim na mananatili sa 5,000 pesos ang halaga ng subsidiya para sa bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyan, nakatuon muna ang kagawaran sa pagtapos ng distribusyon para sa mga driver sa probinsya na hindi nakakuha ng kanilang subsidy sa unang batch at mga kwalipikadong driver na naiwan o hindi naisama sa unang listahan. ACS Balita. Oras natin, Boy Pogo, Joshua Lau at Boss Peter Paul Duran ng The Manila Standard. 6:31 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Agupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2.
magandang umaga. Pagtiisan niyo ho muna kami ha, ngayong Martes Santo. Oo. Habang kayo nagtitika, medyo nauna nang nagbakasyon yung ating mga idolo. Ayan. Kumbatsero. Yan, sinakatunying ka, Jerry. Kami ho muna ang inyong makakasama hanggang alas 8 pa rin ng umaga. Ako po si Edniel Porroso. At Tina Nolasco. Mama Mia. Uy, may naalala akong kumanta niya na. Kamusta naman ho ang inyong preparation so far para sa very very long weekend partner? Ikaw ba'y may nakaplano for the rest of the the week? Oo, fully sked na nga eh. Ito yung Holy Week talaga. Oo. Meron talaga kaming church activity sa San yan. Jose del Monte, Bulacan. Mamaya pupunasan kita partner natin panyo. Ay, binabati natin muna ng happy birthday si Ombudsman Boying Remulla. Syempre ating Happy yan birthday. co-host dito sa sa executive session sa DZRH. Pati nagrereklamo yung mga reporter ng iba't ibang network. Oh. Yung Saturday News Forum kapag Sabado, nilalangaw na raw. Dahil Nakatutok nakamonitor. lahat sa Oo, kasi marami Nakatutok lahat sa executive session. Oo, kapag Sabado. Happy birthday, Ombudsman Sir. At syempre sa ating RH28, Raymond Dadpas. Yun, baka naman daw. Ay, lakay Raymond, hindi nakakalimot yung mga tao rito. Oo, may sinabi. Nagtatalo pa rito sa news center. Pinalabas pa ako Oo. para magpatotoo. Okay na, yun na. Wala na, hindi na kailangan magparinig. Nangako kasi Martes daw partner. Happy birthday Sir Raymond. Bonggang-bongga ang birthday niyan eh. Diba? Saka nakakita partner. Oo. Birthday na isa namin kasama ho rito. Oo. Aba, inimbita kami sa isang rest house sa Tagaytay. Oo, at kumain pa sa Katunying. Ayan, Iba talaga. Oh, pero yung Katunyings na yun, binayaran yun. Oo. Ay, boss Katunying sir. Bayad yan ng birthday boy Iba. Ay, mo yung frame niya partner, kalaki yung happy birthday. Grabe, oo. Kinantahan ng mga staff sa Tagaytay. Grabe naman tong birthday na. Pero sabi ni Katunying, binigyan niya daw yung discount. Kaya, oo, salamat sa Katunying. May discount. Senior discount ba? Ay. Alam mo, sa sobrang saya natin partner nung birthday ni Ka Raymond Dadpa, sila kay Raymond. Oo. Ang lakas talaga dito ni Sir Raymond eh. Bakit? Napakanta niya. Ay, oo. Ito nga, ito ito. Napakanta niya ang boss natin, Big Boss. Chairman ng Manila Broadcasting Company. Ang utak sa likod ng Star City. Yun. At ng Aliw Theater. Si Boss Fred Elizalde. Bossing, good morning po. Good morning. Napakanta partner Iba talaga mag-birthday to si Lakay Raymond. May special guest. Very special guest. Hindi kasi partner, sa totoo lang, matagal-tagal nang hindi nakababalik tayo sa Villa Luisa Ay, yun na nga. Yun na nga. Medyo mga ilang buwan din tayo. Taon pa nga ata. Oo, yun na tayo nga. nakabalik sa Villa Luisa. Oo, etong linggo nga. Naganap na ibang Villa. Napadaan kami doon. Ay, ganun ba? Hindi kami sinama. Napadaan lang, alam mo ba? Nag-comfort room. Ay, nag-CR. Nag-CR, oo. Nanis tuloy tayo ni Sir Greg Servano, nakatutok sa atin ngayong umaga. Sir Greg, pinapalight lang natin yung usapan Pero babalikan natin itong mga issue, lalong-lalo pa partner. Kahit marami sa atin ay naka-long weekend break, hindi ho nagbe-break time mga ang krisis. Tuloy-tuloy. Ngayong araw mismo may panibagong round ng matataas na increase sa presyo ng mga produktong langis. Mamaya, sisilipin natin itong gobyerno ulit. Ano pa ba yung mga programa nila? Yung mga tulong pang nakakasa para sa ating sektor ng mga manggagawa, lalong-lalo na alam mo partner, hindi lang naman tsuper din ang nangangailangan din ng tulong. Kundi yung mga minimum wage workers. Diba? Napakalaking... Lahat partner. Kagaya mo, mataas ang sahod mo. Uy, gagaya mo din. Ang laki ng tax mo, partner. Kaya usapan lahat tayo namin ay taxpayers, kumbaga. Kaya, usapan natin yan, partner. mamaya. Sa ating programa, standby lamang ho kayo. Ito pa rin ho, 2x2 sa DZRH. Kami ang inyong kasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Standby! 6:43 ng umaga. At ka, Jerry. 2x2.
Minus ka, Jerry at Katunying. Kami pa rin ho ang inyong kasama hanggang alas 8 ng umaga. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Paroso. Metro Manila ngayon. Kaya yung mga hahabol palabas ng kamay nilaan, kumustahin natin ang mga choke points. Kung mayroon man, lalo na yung mga bus terminal partner, yung mga malapit sa bus terminal, along EDSA, dyan sa may PITX. Kamusta ang traffic ngayong morning? Kasama natin si Ma'am Gia Rivales, MMDA Metro Base. Ma'am Gia, good morning. Good morning. Good morning po Sir Edniel at Ma'am Tina at sa mga tagapakinig po ng DZRH. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Pituason hanggang maharating po yan dito sa may Main Avenue. Pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang maharating po yan ng Connecticut. Ngunit asahan po natin muli ang bahagyang pagbabagal pag-akit naman po natin ng Ortigas flyover hanggang maharating po yan dito sa may Shaw Boulevard. Makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po dito sa may Orense hanggang makarating po yan ng Estrella. Pagkalagpas naman na po yan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa may Evangelista. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal. Dito naman po sa intersection ng Taft. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito lamang po sa intersection ng Taft Avenue. Pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa may Guadalupe. Asahan din po ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Reliance hanggang makarating po yan dito sa may Shaw Boulevard. Ngunit pagkalagpas na po niyan ay tuloy-tuloy o maluwag naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Dito naman po sa magkabilang panig ng C5 ay maluwag pa rin po at tuloy-tuloy pa rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Kaya amin po pinapaalala na meron pa rin po tayong number coding na nagtatapos po sa number 3 at 4. Mag-uumpisa po ang ating number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po. Miss Gia. Yes po. Apo, ma'am, kumusta ma'am yung yung monitoring doon sa movement along this some areas na EDSA, ma'am, na maraming bus station? I understand pinapayagan recently yung provincial buses lalapat ngayong Semana Santa. Yes sir, ngayon po ay maluwag na maluwag po at medyo parang naapektuhan din po yung mga kababayan natin sa pagtaas po ng gasolina, kaya medyo konti pa lang din po yung namomonitor po natin na lumuluwas po or pauwi po ng probinsya. Ma'am Gia, dito sa may Katipunan Miriam northbound ay may nangyari daw na road crash incident. Ano pong update sa insidenteng yan? Naalis na ba yung sasakyan? Ito po'y kasalukuyan na pong naitabi po para hindi na po siya makasagabal sa daanan and inaasikaso na po ito para magawa na rin po ng incident report ng ating mga katauhan po ng enforcer po. Kasunod yan yung mechanical problem naman dyan sa C5 Kalayaan northbound. Ano pong ito, kinasasangkot naman na ito ng truck dyan din nga sa C5. Yes, ma'am. Ito po ay ginagawa na po ng paraan po o inaayos, ma'am. Pero naitabi na rin naman po siya kaya po wala na rin po tayong abala sa kalsada po. Okay. Alright. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Si Ma'am Gia Rivales ng MMDA Metro Base. Sa atin hong mga kababayan, ingat to. Iba yung pag-iingat sa kakalsadahan. Pero narinig mo, partner, observation mismo ng Metro Base, mukhang comparing doon sa mga nagdaang Semana Santa, at least para sa Holy Wednesday o Holy Tuesday, parang sabing gano'n ni Ma'am Gia, mukhang ramdam mo yung epekto ng oil price, kaunti ang crisis. bumabiyahe. Oo, kaunti raw ang nabiyahe. At least para doon sa observation ng Metro Base. Okay, binabati natin itong mga maagang taga-subaybay dito ho sa ating programa. Si Bentong, nakatutok ko sa atin sa YouTube. Morning! Banong Uy, nakatutok din sa atin. Si Teresita Atienza, ang kanyang binabanggit partner, malaking tulong daw yung programa ni Yorme. Yung binabanggit natin kanina na libreng sakay. May libreng sakay na, may tulong pa doon sa mga jeep operators alike.
balance. Oo, si Alvin Alday. Sa laki ng tinutubo ng oil company, sila ang agrabyado. Di pa nga dapat itataas ang presyo, lumang stock daw. Dapat binibenta nila natataas pa, umaangkat na sila. Ngayon palang bilyon na ang kita Correct. ng mga oil company. Ito kung si Kuyang Greg Servano nakatutok din sa atin, nakikinig. Itong Hi, Boss Greg. Oo, Kuyang Greg, good Tsaka morning. congrats sa mga chikiting mo na parang may pag-graduate pa ito si si Boss Greg. Nakakapag-graduate na ng anak ka. Si Manuel Relente dyan sa Binangonan Rizal, good morning. Good morning po. Si Rebelito Magallones sa Victoria Tarlac, good morning. Good morning po. Ang presyo ng gas, sabi ni Midnight Sun, Mark G, ang presyo ng gas, mataas ng pataas. Ang presyo ng palay po, pababa naman ng pababa. Ha? No? Pati ang sibuyas, Oo, yung report sa atin, di ba? Institutionalize. Ito ang floor price daw ng palay para ma-secure ang kita ng kinabukasan ng mga magsasaka. Napakamura ng bentahan ng sibuyas ngayon. At meron pa nga ngayon mga pictures online na nagkakabulukan na yung mga sibuyas. Nako. Kung nahagip ng ngayong social media account yun. May mga kumakalat na picture ngayon na itinapo na lang yung sibuyas kasi lugi sa transportasyon, bayad pa lamang sa kudo. Di ba? Walang nagkakarga Yun na nga, Di ba? saka yung cold storage facility, di natin tiyak kung full na ba talaga kasi sinasabi ang sabi naman nila ng ng DA. weekend, puno na raw. Yun na nga. Puno pa raw. Balikan natin itong sitwasyon sa labas na ating himpilan. Kamustahin natin ang magiging kalagayan ng panahon. Lalapat marami sa ating mga kababayan, partner, ang babiyahe pa rin. O babiyahe pa lamang. Ngayong Semana Santa, si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa kasama natin. Dr. John, good morning. Magandang umaga din po, Sir Edniel and Ma'am Tina. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Magiging maganda po ang ating panahon. Mababa yung tsansa ng pag-ulan. May kainitan po dahil sa patuloy na impluwensya ng extension ng high pressure area at ng easterlies. Kaya lalo na sa tanghali ay mainit. Magdala po tayo ng payong kung tayo maglalakad at tirik yung araw. So kung tayo may expose sa arawan. At magdala rin po tayo ng tubig lalo na sa mga biyahe. At wala naman po tayong nakikita at minomonitor na low pressure area at bagyo. Magpapatuloy po yan sa susunod na 3 hanggang 5 araw. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa. Sir John? Yes po. Apo, ito na ba yung magiging prevailing weather condition ngayong Holy Week? Yes po. Meron din po tayong outlook para sa forecast para sa Holy Week at nagiging may kainitan po talaga. Ngayon At na. yung tsansa ng pag-ulan ay mananatiling mababa lang except doon sa mga localized thunderstorms. Kaya At least hindi uulanin dahil ayan ang problema din kapag maulan masyado. so di ba? weather o maaraw. Oo, dahil nasa labas yan yung ating mga kababayan. Alright. Dr. John, maraming salamat po. Maraming salamat din po. By the way, dahil binanggit po na mababa yung tsansa ng pag-ulan, meron naman po tayo nakikita dito po yan sa Caraga region at sa Davao region. Pero by April 2 to 3 pa po yan. Thursday, Friday pa po natin inaasahan. At posible pa naman po ito na magbago. Kaya Ano yan, sir? Ano yung nakikita na yan? easterlies po yung Easterlies. easterlies po kasi mainit na hangin yan at may mga cases na may dala rin yan ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. So may potential po na mga pag-ulan sa eastern section ng Mindanao by Thursday and Friday. Oh, Thursday and Friday pa. Ay, pasok pa rin sa bakasyon, partner. Oo. Diyan sa may eastern portion ng Mindanao. Thank you, Sir John. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. So far, so good. Mga signos para ho sa mga magbabakasyon. Medyo, partner, kung galing kang Metro Manila, hindi ganun karami yung chikot na lumalabas. Pero maraming commuter. Yung binabagit ni PITX spokesperson Sir Jason Salvador, kasi naka-plant na yung bakasyon eh. Kumbaga, most likely hindi yan magbabago. Ang magbabago, yung number of vehicles sa kalsada. Yun na nga, dahil sa taas ng presyo ng krudo. Oo, kaya nagpupunta ngayon sa mga bus terminals, kung anumang paraan para mag-commute. Ito ating mga kababayan. Yung ibang mga may sasakyan, ayaw nang gumamit ng Ayaw na. sasakyan kasi Actually, mas magastos. May di mga ba? nakausap tayo kahapon sa PITX. Hindi nga sila marunong mag-commute yung iba eh. First time, Oo. napilitan. Hindi nila alam yung, hindi nila mai-compare yung prices dati sa ngayon. Kaya siguro tinitake ng ibang Take bus advantage. company na Oo. opportunity ito para maningil o managa
Dahil syempre, kahit naman sino partner, kung panahon ng bakasyon o Holy Week, may reunion kayong kasama, talagang gagawin mo lahat ng paraan para makauwi. Diba? Napakalaki nung ilang mga panayam, napakalaki nung tinaas. Kaya nga iniimbestigahan yan ng LTFRB. Saka masakala partner, nag-book ka ng maaga, pagdating mo dun, hidden charges. May Ay, extra singil. may ganun pa. Tuloy hindi siya magre-reflect sa resibo. Nako at saka gusto ko nga rin sanang malinaw. Paano kayo mga nagmamasteral? May student discount ba? Kasi may experience Estudyante, ako no? oo, na bawal dapat- pala. Hindi pala sila kasama. Oo, yung may mga ID naman, masters. Oo. Ayun na nga. Anyway, magandang, wala pa yung gusto nating makapanayam ngayon. Oo. Mamaya, tuloy-tuloy ho yung ating programa. At syempre, bukod doon sa mga reports sa ground, isisilipin ulit natin itong, ano bang mga tulong pa o aksyon pa ng pamahalaan dahil sabi nga natin, panahon man ng bakasyon, walang bakasyon ng krisis. Correct. At dapat walang bakasyon ng pagtulong. Alas 7:01 ng umaga. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Palitan ng piso kontra dolyar, pumalo pa sa all-time low. Presyo naman ng diesel tumaas ng halos 13 pesos kada litro. Ilang business group isinusulong ang bagong mapagkukunan ng langis at subsidies. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng lahat ng government agencies na magpatupad ng energy saving measures. Dami ng mga pasaherong umuuwi sa mga lalawigan ngayong Holy Week, mas kaunti bunsod ng mahal na presyo ng gasolina. 3 buwang brownout, tinawag ng Meralco na fake news. At driver sa Gas and Run sa Quezon City sumuko na. Yan ang headlines ng ating mga pangunahing balita ngayong Martes Santo at 31 sa buwan ng Marso ng 2026. Sa ngalan ho ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, kami ang inyong makakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Pilipinas, sumuko na kagabi sa Laloma Police Station ang driver na sangkot sa nag-viral na insidente ng Gas and Run sa Quezon City. Kasama ng 27 anyos na suspect ang kanyang pamilya nang sila'y lumamtad sa QCPD Station 1 dakong alas 8 kagabi. Sinabi ng suspect na hindi niya alam na hinahanap na siya ng otoridad dahil matapos niyang takbuhan ng gasoline attendant, nagstay lamang daw siya sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Naganap ang insidente ng Gas and Run noong linggo ng madaling araw nang magpakarga ng gasolina itong suspect sa isang gas station sa EDSA at nagpapultang ka sa halagang mahigit sa 5,000 piso. Gayunman, sa halip na magbayad ay umalis ito. Kumaripas ng takbo, pagpapatakbo
at hindi naabutan ng pump attendant. Natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect sa backtracking operation ng QCPD habang inihahamdan ng kasong estafa na isasampa laban sa kanya. Pangunahing balita. Samantala, 3 ang nasawi matapos na malunod sa irigasyon sa Muñoz City, Nueva Ecija kahapon. Kinilalang mga biktima na sina Elmer Benavides, 46 anyos, at pinsan niyang si Ruben Benavides, 31 anyos, kapwa-residente ng Gimba, Nueva Ecija. Habang ang pangatlo ay si Jomar Gobrian, na residente ng Matnog, Sorsogon, at bumisita lang sa lalawigan. Batay sa report, nagkainuman sa kanagkayayaan na lumusong sa malalim na bahagi ng ilog ang tatlo hanggang sa sila ay malunod. Pangunahing balita. Ang Department of Labor and Employment ay naglaan ng 1.2 bilyong piso. Bilyon ho pinag-uusapan dito. Standby funds para ho makaagapay sa mga manggagawa ngayong nasa gitna tayo ng State of National Energy Emergency. Kaugnay ho niyan, alamin natin kung saan ba to talaga specifically ilalaan. Baka naman kasi partner, mapunta lang ito sa hanggang press release na lamang para ho hindi ito, di ba, hindi matapos lang sa laway. Ating alamin kay Attorney Leonard Constantine Serrano. Siya ho ang tagapagsalita ngayon ng Department of Labor and Employment. Asek Serrano, sir, good morning. Welcome mo sa DZRH. Magandang umaga, Edniel Antina. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Una po sa lahat, Asek, masaya ho itong magandang balita ho ito na malaman natin na mayroon din pala partner na toka itong DOLE sa State of National Energy Emergency. Para saan ho ba itong ano yung mga programang naka-line up in the first place at ano yung magbabago ngayon, partner? Kasi dati pang may existing programs ng DOLE. Ngayong nasa State of Energy Emergency tayo, anong magbabago, sir, dito sa programs natin? Tama po kayo. Ito pong tupad program natin, kaya siguro umpisan. Ito, existing program na po ito ng Kagawaran. It is a social protection program. Cash for work po siya, emergency employment, agarang assistance na ibibigay sa ating vulnerable, marginalized at displaced workers po. So that is existing na po. Ngayon po, bunsod ng pagkaroon ng Executive Order 110 at sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit po niya na maaaring magamit itong tupad program specifically para po sa mga naapektuhang tsuper dito po sa pagtaas ng presyo ng langis na bunsod ng Middle East tension. Kaya po, tayo naman po, last week, agarin po tayo nakipag-coordinate at nakipagpulong sa mga relevant government agencies, gaya po ng, of course, Department of Transportation, DILG, LTFRB, kasama po natin, para tingnan po, ang idea po natin, Edniel, Tina, dito po sa ating pag-allocate, parang nag-refocus po tayo ng certain funds, ito pong 1.2 billion para po makatulong po sa mga naapektuhan sa transport sector. Ito nga po yung ating mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle, maaari na yung TNBS, TNBS driver. So ito po, tayo po ay nakikipag organize, coordinate sa mga existing programs rin po ng Department of Transportation. Kasi po ito, nasabi ko nga ho, ang ating tupad ay cash forward po siya. Bibigay po ng trabaho sa mga beneficiaries, tapos yung beneficiaries bibigyan ng sahod, minimum wage rate na ayon sa kanilang mga rehiyon. Attorney, ibig sabihin, itong programa ng DOLE ay para rin ulit sa transport sector para sa mga minimum wage workers, sa ating mga manggagawa. Ano naman ang ginagawang hakbang ng DOLE para maibsan kahit papaano itong hirap na dinadanas sa Huwag lang minimum, partner. Isama mo na yung makagaya mo na medyo maximum, medyo malapit sa maximum. Paano naman kami bukod sa mga transport sector? Kasi ang transport sector, partner, meron na. Yun ang argument ng iba . Paano naman ang iba na apektado rin itong krisis? Yes, ma'am. Yung sa transport po, I think tapusin ko lang po, I think the relevance po kasi nakikita po natin na ayaw po natin tumigil sa pasado yung mga drivers, Kasi syempre ito yung mga
sinasakyan ng ating commuting public, and it will also keep the kumbaga the economy moving. Dito naman po sa ating minimum wage earners, marami rin po nagtatanong niya. Ito inaaral po natin sa DOLE kung paano makakatulong and of course with the coordination with other government agencies. Sa ating pong pagbabantay simula po ng March 1 after ito pong Middle East tension po natin, binabantayan po natin kung sino ba yung mga talagang naapektuhan at sino ba yung pinaka-vulnerable. At doon po natin pinapasok ang ating programa. Ang sinasabi po natin kasi, Ms. Tina, cash forward po kasi itong tupad program natin. Ibig sabihin, kailangan po magtrabaho at the same time, doon po makakakuha ng minimum wage. Pero po para sa ating mga empleyado, isa pong hakbang na ating nasagawa is nakipagpulong po tayo sa mga representante ng mga namumuhunan, employers group. At tinitingnan po natin, kasi kung ito magtatagal yung ating situation, the state of national energy emergency, ang nais po natin is the objective is the preservation of employment. So yun po nakikita natin, yung preservation of employment. And then also we encourage other mechanisms like the existing flexible work arrangements po natin para po maibsan yung gastos po nila sa pag-commute. Attorney, malinaw na itong utos na ito ng Presidente Bongbong Marcos to at least unahin itong mga tsuper ng jeepney yung nasa transport sector ay para nga doon sa punto na ayaw nating tumigil sila partners sa pamamasada. Pero ito ko lang sir, i-lay down ko lang itong yung mechanics or yung nature nung bagong klase ng ayuda na ito sa AIX ng DSWD. Si LTFRB ay magsasabit ng listahan sa kagawaran at yung DSWD ang magdi-distribute ng cash aid para doon sa nasa listahan. This time around itong DOLE ang diskarte natin, may listahan tayo tama sa LTFRB. Tapos paano sila hindi kasi to partner, hindi to cash aid eh. Kailangan nilang pagtrabahuan muna. Tupad program. Bago maibigay itong ayuda. Tama ba, Asek? So paano yung magiging mechanics ito? Tama kayo, Ednel. Actually, yan po yung isa sa mga pina-finalize na ho natin. Pero yun po ang napag-usapan, yung listahan po ng mga affected workers. Ang DOTR po kasi yung nakakaalam niya ng LTFRB. Tama ho kayo. So yun po ang bibigay nila sa amin. Tapos, ito po work program naman na ginagawa natin kung paano ginagamit po natin yung skills ng mga drivers. So, kung paano may tuloy-tuloy yung pamamasada, yun po ang ating ambag naman. Bibigyan po natin sila ng sweldo for that day. Pero tama ho sinabing tinatapat rin po natin yan sa fuel subsidy na makukuha nitong mga workers. Dahil as it is, nahihirapan na po sila dahil nga halos dumoble na ho yung presyo dumoble na ang presyo ng diesel na ginagamit nila. So yan po yung mga napag-usapan na natin. But yes, yung listahan po ng mga affected drivers, manggagaling po yan sa LTFRB at aming sasalain kasi meron na naman po tayong existing guidelines. Then, magtutuloy na po ang programa. Banggitin ko lang rin, sir, we are actually, ito po, refocus yung tupad po natin. But tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating tupad program being implemented by DOLE. So, yung mga marginalized, vulnerable workers, yung mga kababayan, mga manggagawa po sa agriculture, kunwari sa fishing industry, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating programa at pagbibigay sa kanila ng ating mga beneficiaryo. In fact, sir, if I may just mabanggit ko lang po, base po sa aming talaan, itong first quarter, nakapagbigay na po tayo ng 110,000 sa ating tupad workers in the amount of 753 million. So, tuloy-tuloy naman po ang ating programa. Ito, we are with the issuance of EO 110, ito naman po ang coordinated response natin ng tulong sa ating mga transport workers. Attorney, maganda ho yung tinatalakay natin pero marami pa ho kaming tanong. Standby lamang ho kayo. Bibigyan daan lang natin itong ating mga paalala kasi baka kami naman ang mawalan ng trabaho. At nalapit sa DOLE. Standby lang po, Attorney Serrano. 7:17 ng umaga.
Ang oras ay hatid sa inyo ng Alright, balikan natin si ASEC Attorney Leonard Serrano. Sir, sorry po, pinagantay namin kayo. Nandiyan pa ba kayo, sir? Yes, hindi ka pa. No problem. Opo. Sir, 2 points na lang ho para pakawalan na namin kayo. I understand busy ho ang Department of Labor and Employment. Una, yung basically sir, yung mga tsuper na nakatanggap na ng AX, malamang sila ulit yung makatanggap nito. Baka magdoble partner. Magkano yung makuha nila sa hatian at kailan ipatutupad ito ng DOLE? Okay, sa ating pong pag-uusap, yung mga, iyan po tinitignan natin ang listahan kung magaling sa LTFRB. Ang maibibigay naman po ngayon is ng LTFRB sa fuel subsidy naman ho. I think yun po yung idea nila. At yung sa atin ngayon, nasabi ko natin, yung pong tupad is para po sa minimum wage na ibibigay nila sa trabahong gagawin nila. We are finalizing na itong ating coordinated approach to the convergence of the relevant government offices. Katunayan, meron po kami meeting mamaya lang po, and we hope to implement this after the week. Attorney, nabanggit nyo kanina, yung skills nila ay gagamitin ninyo o magtatrabaho nga sila. Ano kayang trabaho ang ibibigay o pwedeng ialok sa mga tsuper? Ito ba ay mananatili silang magmamaneho ng kanilang sasakyang pinapasada? Yes, Tina, yun natin, tuloy-tuloy po ang kanilang pagmamaneho para tuloy-tuloy po ang pamamasada at meron po masakyan ng ating riding. Kasi nakita po natin yung importance po ng ating transport sector. Ayaw po natin ito magtigil. So, yun po yung idea natin. Magtuloy-tuloy sila sa kanila. Tama yun. Hindi yung, Huwag natin sila dalhin sa iba pang trabaho. Baka mamaya pagwalisin pa ni ASEC Serrano yan Oo. Kasi sabi, skills daw gagamitin. Actually, wala na ho yung anuhin ko lang na ho natin ginagawa yung walis-wilis sa pagtutupad. Yun po yung dati nagagawa. Uso nung pandemic yan attorney. Oo, pinagwawalis. Mga kaminere. More meaningful, sir. Kaya nga ako ito tulad po exactly ito pong convergence natin with the other government agencies, nakikita natin mas impactful po, mas sustainable po ang trabaho. Tama yan, sir. Actually, at makakatulong po sa ibang tao. Matalino po ito matalinong program ito sapagkat ang gagawin ng DOLE, sasagutin na nila yung boundary, kita nung tsuper at operator. Pero wala silang ibang gagawin kundi magmamaneho lang sila kung mag-as is, attorney. Parang gano'n ang disenyo Yun po yung idea, sir. Tama ho kayo. Of course, meron po ibang, depende po sa agreement yan with the operator, yung mechanics po nila sa boundary. Pero po yun po yung idea. Mabigyan ho natin sila at least the minimum wage, magtuloy lang po sana sila. Minimum wage, malaking bagay na yan, attorney, sa ating mga kababayan. Nga pala sir, bago ka namin pakawalan, kamusta na si Sec Benny? Namimiss namin dito sa DCRH. Totoo bang naka-medical leave si Sec? Yes, sir, po ay naka-approved health and wellness leave, nagpapahinga lang po at makakabalik na rin naman po sana. Ano ba? Pwede bang malaman? Pwede bang i-disclose ang kalagayan niya? Tayo lang naman, sir. Hindi, actually, ang nasabi po namin, kailangan lang po magpahinga. Yun lang naman po. Okay. So, tayo naman po, mga naiwan sa kagawaran, tuloy-tuloy lang naman po mga direktiba niya na ating mga nalatag na pag-implementa ng mga serbisyo at programa. Oo, kasi si Sec Benny, listener na RHN partner. Pag may narinig yan na issue, siya mismo ang magpapatawag para i-clarify on air. Ganyan ka-dynamic at energetic si Sec Benny Laguesma. Pala sir, last na lang talaga. Last na lang. Isa kasi bago itong tsuper partner OFWs talaga yung pinaka tinamaang workers. Alam namin may DMW. May DMW, pero pag uwi ng mga nagpa-repatriate, may alalay ba ang DOLE dyan? Apo, actually, sa ating pagbabantay, yun sila po unang affected, yung mga OFW repatriates na affected. Sila po talagang pinaka affected nitong earlier nitong Middle East tension. So sa atin naman pong assistance at suporta sa kanila, tayo po ay nakipag-coordinate sa DMW sa OWA. Nung the first week of March pa ho, tayo po ay agaran nakipag-coordinate. Ang nakikita ho kasi natin na may aambag naman na DOLE, of course, ang DMW may reintegration programs. Tayo naman po, habang po nandito po sila sa local,
sa ating bansa, kung nais po nila magtrabaho, maaari po natin silang we could point them out to the vacant work through our public employment service offices. Kasi sila po ang may talaan kung ano ba mga vacancies na meron ho tayo sa trabaho. But aside from that, tinitingnan ho natin. Kasi pinoprofile po natin sila. Meron pong listahan May na matching. binibigay sa atin ang OWA. Oo. At pag nakuha po natin yung listahan, pinoprofile po natin yung mga OFW, ano ba ang kanilang yung skills assessment, ano ba ang kaya nila, ano ba ang occupational background nila. Tapos po, kung nais rin po nila, binibigyan rin po natin silang pagkakataon ng upskilling, reskilling through the programs of TESDA. Yan po ay isa. Meron din po tayo sa mga peso, yung Career Development Support Program, nagbibigay po ng employment, career and vocational counseling po yan. May mga ganyan pong programa. At we have already given directives po sa ating mga regional offices kasi po yung mga OFWs paminsan gusto lang po nila makauwi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya. Basta po kung meron pong maaaring maibigay sa ating OFWs, ready lang po. Ready lang po ang kagawaran na maibigay ang employment facilitation para sa kanila habang nandito. Of course, pwede rin po sila dito sa tupad, meron rin po tayo livelihood programs. It would depend po sa kanilang needs and preference po itong ating mga affected OFWs. Bukas po ang ating programa sa kanila. Yan po mga nagagawa na po natin. Alright. Attorney, ito, sorry, sobrang last na ito. Ano yan? Parehong tanong at suggestion na rin ito, Attorney Serrano, galing sa Yes, sir. DCRH. Si Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila, sinasagot niya yung kita ng tsuper at operator, pero ang kapalit, hindi sila Libreng maniningil. sakay. Libreng sakay. Baka pwedeng ganun ang gawin natin dyan sa tupad, partner. Total, sasagutin nyo, bibigyan nyo ng minimum wage itong mga tsuper natin. Yung mga ma-identify partner na tsuper, gawin ng partner yung kanilang unit ng jeepney. Gawing libreng sakay sa mga commuter. Diba? Equal na. Magbe-benefits din ng commuter. Yes, and very well noted. Actually, nakita nga ho natin yan. Napakaganda rin ng programa ni Yorme. Yun nga, nabibigyan na yung driver ng pangkabuhayan. Yes. At nakakatulong rin po sa riding public. Yan po yung isa sa mga inaaral actually natin. Kung kakayanin ba natin magbigay ng libreng pasakay. Pero yun po kasama sa mga finalization po natin, kung kakayanin rin ba yan ng mga drivers o ng operators magbigay po ng libreng sakay through the efforts of all the programs of the relevant government agencies. Ayos. Pero maganda ho yun, tama ho kayo. Ano yan? Tsaka ano yan, sir? Bukod sa maganda, talagang malaking tulong. Alam mo, sa 10 bumabiyahing jeep, halimbawa sa isang ruta, kahit 5 lang dyan ang mapaamdar ng tupad ng dole, Malaking 5 rin ang libreng sakay. Malaking tulong na yan sa ekonomiya. Ngayong tuloy-tuloy ang krisis sa langis. Thank you, Asek. Tama. Maraming salamat. Maraming setup po ni Altina at magandang araw po muli. Ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment, si Assistant Secretary Attorney Leonard Constantine Serrano. 7:31. This time check is Ordos! Para sa mga nagtatanong kung nasaan ang ating mga kumbatsero, nakabakasyon na. Sana all. Sana all. Then nagtitika ho yung mga yan. Ganun talaga kapag mga partner, kapag mga idolo natin, kailangan din mag-recharge. Hindi na porket ganitong tao, hindi na nagpapahinga, partner. Kailangan ng pahinga, syempre. Kami huna ang inyong pagtiisan hanggang alas 8. Tina Nolasco. Ako naman, si Edniel Parrosa. Si Mayora. Si Giselle Ricaport, RH15. Sinugod itong 8 bus companies sa nagtaas pasahe. Uy, andyan ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Giselle, magandang umaga. Good morning, Edniel. Tuloy-tuloy yung biyahe ng 8 bus company na nagtaas umano ng pamasahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa kabilaya ng pagsuspende ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi sa Reaser H ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Kuling Calvasa, wala silang kapangyarihan na patawan ng parusa yung mga yan, kundi yung Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation lamang. Ilan naman sa mga nakausap nating ticket seller na
mga inireklamo ng mga bus company yung nagsabi na ibinalik na raw nila sa normal yung singil nila sa pamasahe. Halimbawa, yung biyaheng daet ng Superlines, ibinalik sa 840 pesos yung pamasahe mula sa dating 925 pesos. Pero yung isang bus company dito, hindi raw nag-rollback at nanindigan pang nakabatay yung kanilang taas pasahe sa kautusan umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Fully book na yung ilang biyahe dito sa terminal ngayong Semana Santa kung saan 80.36% yung fully book sa mga biyaheng Bicol ngayong araw lamang yan. 13.59% naman sa mga biyaheng Panorte, 11.11% patungo doon sa Visayas at Mindanao at 36.36% sa mga patungo naman doon sa Mindoro. Sabi naman ni PITX Corporate Communications and Government Relations at Jason Salvador, nagbawas na ng biyahe yung ilan na lang mga partner operators dito sa terminal. Hirap na raw kasi niyang isustain ng mga ito yung kanilang mga biyahe sa gitna ng walang puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pero pag siguro ng mga ito sa pamunuan, magde-deploy pa rin daw sila ng mga unit hanggat may mga pasahero dito sa terminal. Ang magiging system lang daw ngayon, sabi ng opisyal, kailangan munang tiyakin na fully book na yung lahat ng slot bago mag-deploy ng karagdagang mga sasakyan. Yun nga lang, madaragdagan daw yung waiting time o pila ng ating mga kababayan, kaya pinapayuhan sila na maagang bumili ng kanilang mga tiket. Mahigit 1.6 na milyon na yung mga pasahero na dumaan dito sa PITX hanggang kahapon lamang at inaasahan na papalo pa yan sa 3 milyon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oy, abangan nyo, maya-maya lang ho, may special report tayo, kaugnay pa rin tong Semana Santa para sa ating mga kababayang Katoliko. Iatid ni Sherwin Alfaro, RH6, maya-maya, standby. Samantala, alamin na natin ang update dyan, ang follow-up report sa nangyaring aksidente dyan sa Maynila, hatid ni Arch 29, Boy Gonzales. Boy G. Tina Edniel, sa initial na investigasyon ng Manila Police District sa nasawing lalaking rider matapos sumimplang ang minamayo nitong motorsiklo northbound lane ng Wanluna Tondo, boundary ng Manila at Caloocan, bandang alas 5:27 na umaga. Ayon kay Police Staff Sergeant Mark Hiccup ng Manila Traffic Enforcement Unit, batay sa kanilang pagsuri sa CCTV footage, walang naganap na banggaan sa insidente. Salit, kusang nawalan umano ng kontrol ang motorsiklo na nagresulta sa pagtempla ng rider, kung saan malakas na tumama umano ang mukha nito sa kalsada na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nabatid na ang biktima isang lalaking residente ng barangay 32, Caloocan City, gayunman hindi pa matukoy ang kanyang pagkakilanlan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang hinihintay ang pagdating ng mga kaanak ng biktima para sa karagdagang detalye. Narito, pakinggan natin si Police Staff Sergeant Mark Hiccup. Anong oras po nangyari itong aksidente? 5:27 ng umaga. Tapos, northbound, binabagtas itong biktima? Opo, papunta silang Caloocan. I-review namin yung CCTV, wala po silang contact nangyari. Sumemplang lang ito yung isang motor. Pag-semplang, tumama yung mukha. Kaya ganyan po yung nangyari. Lalaki? Lalaki po. Opo. Taga saan daw? Taga Barangay 32, Caloocan. May pangalan na po kayo? Ito pa lang, gawa pa kami ng initial. Kasi hindi namin mabuksan yung motor kasi gawa nang wala pong kamag-anak. Mamaya may mawala. Hindi po namin kaya dito namin kamag-anak para makuha namin ito ng biktima. Okay, salamat po. Si Sargento. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Mula sa Maynila, may follow-up report naman tayo sa Quezon City. Itong suspect ko sa gas and run dyan sa QC. Swak sa kulungan sa QCPD. RH5, Val Gonzales. Val, magandang umaga. Good morning, Edgel. Artina, wala nang maiuwing kita at walang pambayad sa gasolina. Kaya tinakbuhan na lang ng 27 anyos na lalaking driver ang gasoline station sa EDSA Balintawak, Quezon City. Ito, Edgel, ang pahayag ngayon ng sumuko si alias
Jefferson, 27 anyos na TNVS driver na taga San Jose del Monte City sa Bulacan sa kanyang pagsuko kagabi kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Nasa 100 hanggang 150 pesos na lamang daw ang kanyang naiuwing kita sa kanyang pamilya, kaya't naisipan nito ang magpagas and run noong madaling araw ng linggo noong Marso 22. Sabi ng driver, hindi na daw siya namasada mula nang mag-viral sa social media ang ginawa niyang pagtakbo at ayaw magbayad sa isang gasolinahan sa EDSA Quezon City. Hindi na rin daw siya nagbukas pa ng kanyang social media account o hindi na raw siya nag-Facebook, hindi na rin nanood sa TikTok, kaya hindi niya batid na siya pinaghahanap na pala ng pulisya dahil sa kanyang ginawa. Sa backtracking ng QCPD, napagalamon na second owner na ang TNVS rider dahil naibenta na ang Toyota Innova ng original owner na nag-migrate na sa Amerika. Aabot sa 5,196 pesos na fuel bill ang tinakbuhan ng TNVS driver, kaya't nakahanda na ang QCPD sa pag-aay ng tungkol papa sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa ngayon ay nakakulong na dito sa Laroma Police Station ang suspect na abot ang panghihingi ng pasensya sa gasoline boy dahil i-charge sa gasoline attendant ang mahigit 5,000 pisong tinakbuhan ng TNVS driver. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val, at sa ating mga Metro Manila reporters. Sa labas ng NCR partner, kapag ganitong Holy Week, yung sinakulo medyo kakaiba medyo realistic. Sa ilang dekada ng panahon, ito'y hindi lang tinitansya, kundi panata. Panata ng ilan nating mga kababayan. Mamaya, sa ating pagbabalik, meron tayong makakausap tingil sa panatang yang. Oras, Ate Tina. Saan ang ating oras? 7:47 a.m. Anthony Taberna, 2x2. Kasama pa rin ho ang inyong mga lingkod ngayong umaga. Tina Nolasco. Ako si Edniel Parrosa. Kapag Semana Santa partner, isa sa mga atraksyon ng religious at tourists alike itong senakulo dyan sa Pampanga. Sa Pampanga. Kasi nagpapapako sa krus talaga partner yung ilan sa mga may actors. kilala dyan At namamanata rin. Diba? Isa doon sa mga kilala partner na bahagi nung kung tawagin ay Maleldo. Grupong Maleldo dyan sa may Pampanga. Actually partner, nagdeklara na ng retirement. Ayaw niya na magpapako. Last year. Oo, last year. Kaya lang ngayon, pabalik daw partner. Bakit? Magbabalik sa kanyang pamamanata. Kasama siya ni Sherwin Alfaro, RH6. Sherwin, magandang umaga. Sherwin? Nasa Zoom ba si Sherwin? Sherwin? Wala si Sherwin. Hindi si Sherwin partner ang magpapapako Hindi si Sherwin ang magpapapako. Kasama niya. Kausap niya yung magpapapako. Kausap niya mismo. Si Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, magandang umaga. Eto, live. Katina. Nalimutan niya na. Sa kakaibang tagpo ngayong taon sa Maleldo 2026, kung nung nakaraang taon ay inanunsyo na huling taon ng pagpapapako ni Ruben Inahe sa ika-36 na taon ng kanyang pagpapapako, may kakaibang anunsyo ang Maleldo 2026 ngayong taon. Ayon kay Maleldo 2026 Executive Committee Chairperson Ricardo June Pineda Jr., halos kasado na lahat dahil nakadeploy yung 500 personnel ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng City Government ng San Fernando City sa Pampanga para nga sa Biyernes Santo, para nga dito sa taunang pagpapakita ng pananampalataya at ng penitensya ng ating mga kababayan dyan sa San Fernando City. At 3 ang ipapako ngayong taon sa 3 site dyan sa San Fernando City, sa San Juan, sa Barangay San Pedro Cotud at sa Barangay Santa Lucia. Sa Barangay San Pedro Cotud, ito yung may pinakamahabang kasaysayan ng pagpapapako sa krus dahil since 1950s ginagawa na yung tradisyon ng pagpapakita ng sinakulo sa kalsada o yung tinatawag na Maleldo. At ngayon ang ipapako ulit
sabi ng Executive Committee ng Maleldo 2026 ay si Ruben Inahe na ika-37 beses na ng kanyang pagpapapako ngayong taon. Kaugnay nito sa mga preparasyon at kung ano yung mga dahilan kung bakit ipapako ulit si Ruben Inahe, nasa linya natin si Idol Lendel Navarro, ang direktor ng Maleldo sa Barangay San Pedro Cotod. Magandang umaga, Sir Lendel. Magandang umaga po. Opo. Sir Lendel, paki-orient nyo nga po yung ating mga kababayan kung ano yung kasaysayan at kung ano yung importansya ng Maleldo sa Barangay San Pedro Cotod at lalo na dyan sa lungsod ng San Fernando. Apo. Nag-start po yung pagpapanata dito po is noong 1955 po. Isinulat po ng ang aking pinakalolo na si Ricardo Navarro ang script po. Taong 1968 naman po, unang nagpapako si Artemio Anyosa po na taga-apalit. Isa po siyang manggagamot. Mm-hmm. Go ahead, Sir Idol. Yan po. Hanggang ngayon po, taon-taon at ginagawa po namin yung pagpapanata, pagpapapenitensya po dito sa San Fernando. Bali, ika-apat na generasyon na po ako bilang isang direktor umawak po sa San Pedro Cotod. So, ibig sabihin po ba niyan, Idol Lendel, na itong tradisyon ng lahat ng gampanin ng tradisyon doon sa Maleldo, ito po'y minamana, pinapapasa-pasa sa paulit-ulit na henerasyon ng mga tao na umaakto doon sa mga gawain dyan sa tuwing Semana Santa? Sa part po namin, ng pamilya po namin is parang generation po. Pero sa mga nagpe-penitensya po, tulad po ni Tang Ruben, is nasa 36 years na po siyang nagpapapako. Ngayong taon, last na lang po niya ito. Hindi pa po namin alam kung sino po yung magiging kasunod niya po niyan sa susunod na taon po. Direk, sinabi mo na ipapako ulit itong si Ruben Inahe ngayong taon na noong nakaraang taon ay sinabi niya na ito na yung kanyang huling pagpapapako. Ano po yung dahilan bakit uulitin yung kanyang huling pagpapapako? Ganito po kasi sir, dahil actual po kasi yung ginagawa namin, may script po kami. Yung si Kuya Arnold, sana po siya na yung susunod na magpapako ngayong taon. Dahil po hindi po kasi alam ng yung script. Hindi po niya memorize yung script. Tapos po kalbo pa po kasi siya, walang buhok, kaya nga po baka dahil sa pananampalataya gawing katatawanan kung siya po muna yung gaganap. Ngayon po kasama po yung tourism officer dito sa San Fernando po. Next year po, i-workshop po namin siya para mas maano po yung kanyang pagsasalita at may memorize po niya yung mga script na gagamit po namin. Hindi ba ubra, Kalendel, si Edniel Parosa ho ito? Hindi ba ubra na suotan ng wig? Oo. Si Jesus? Hindi po, baka hindi po kasi ubra yung wig na pagsusuot dahilan po na dahil pinapalo po siya, hinahata. Baka tumalsik yung wig. Baka matanggal po yung wig niya. Pero sir, last na lang siguro sa amin dito sa DCRH, ano bang importansya ng pagkakaroon pa rin ng pananampalataya at syempre yung sabihin na nating pagsasadula nito. At saka partner yung yung debosyon ng ating mga kababayan. Sa gitna kasi tayo ng krisis sa langis, sa gera. Anong importansya sir na may makagaya ninyo na talagang ina-express pa rin at pinapahayag, hinikayat yung sambayan ng Pilipino na maniwala sa may kapal sa ganitong panahon ng krisis? Yan nga po. Yung mga Kapampangan po kasi is reliyosong mga tao po. Kaya nga po lahat, hindi lang po sa pagpapapako, pati po sa pagpapasalikod at ginagawa po nila bilang debosyon po. Pananalangin at pumihingi po ng kapatawaran sa Panginoon. Marami pong naniniwala sa aming mga Kapampangan na kapag ginawa po yung ganitong pagsasakripisyo, is natutupad po yung kanilang mga panalangin po. Ako sa isa na lang din, Idol Lendel. Doon sa mga kababayan natin na taon-taon bumibisita at nanonood siya sa Pampanga, sa San Fernando City, lalo na sa San Pedro Cotod na halos talagang ako, na-obserbahan ko na hindi mahulog ang karayom dahil sa dami ng taong nagpa-participate. Ano yung mga paalala nyo ngayon para doon sa mga makikiwilahok sa Maleldo 2026? Ayan po. Yung mga dadalo po sa
sa Biyernes Santo dito po sa San Pedro Cotod, pinapaalala po na lagi pong magdala ng ng tubig, lalo na po sa mainit na panahon ngayon. Mag-ingat po, huwag na pong magdala ng mga malalaking may pera or mga deadly weapons po. Yan po. And huli na lang din gaano karami yung inaasahan nyo na magpa-participate o lalahok dito sa paghahampas sa likod o yung penitensya at yung mga magpapapako sa krus, gaano sila karami lahat ngayong taon na to? Sa ngayon po kasi si Tang Ruben pong magpapapako tsaka si Kuya Arnold yung dapat magiging kasunod niya is dalawa pa lang po. May mga nag-walking po din kasi during Friday doon pa lang po sila pumipirma ng waiver sa barangay po natin. Sa mga nagpe-penitensya naman po nag-aampas sa likod di ko po makakita kung ilang dami. Pero sa mga nanonood po sa San Pedro Cotod, estimated po ng local government dito is nasa 7,000 to 10,000 katao po. Yung mga makikilahok. Nako, panalangin namin yung kaligtasan ng bawat isa dito nga sa sasadula muli ng naging kalbaryo ng paghihirap ng Panginoong Hesukristo, lalo na yung pananampalataya ng mga taga San Fernando, Pampanga, para doon sa ating mga kababayan na may mga panalangin ay kami kasama ninyo sa inyong mga dasalin sa Semana Santang ito. Maraming salamat po, Idol Lendel Navarro, ang direktor ng Maleldo 2026 dyan sa San Fernando Cotod. Ako naman, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat si RH6, Sherwin Alfaro, kasama si Director Lendel Navarro ng Maleldo 2026. Bago tayo magpaalam, partner, ayun. may mga nakalinya ka pa. Happy birthday kay Kisha Cabral. Happy birthday! Apo ni Mother. Mother Cabral, malu. Si Kisha Cabral. At saka si Sir Steve. Birthday ni Sir Steve Dailisa. Happy birthday, Sir Steve. Nasaan naman si Sir Steve? Dati sa Air Asia. Spokesperson siya dati ng Air Asia. Pinabati rin natin si Angel Servano. Aba, top 10 sa kanyang klase. Wow. Sabi ni Kuya Greg Servano. Congratulations. Si Alexandria Denise Sanoa ng Department of Agriculture nakatutok sa atin. Sumayin niyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Martes sa 31 sa buwan ng Marso, top 2026. Aynos Anthony Taberna at Jerry Baha kami yung nakakasama ngayong morning. Tina Nolasco. Edniel Parrosa. Susunod na sila kay Deo Macalma sa programang Damdaming Bayan. 8:03 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Esketamine.